Magandang umaga mga bata. Mahilig ba kayong makinig o magbasa ng mga kwento? Ngayong araw, ating pag-aaralan ang mga bahagi o elemento na bumubuo sa isang kwentong pambata. Sa pamamagitan nito, mas maiintindihan natin kung paano nabubuo ang isang masaya at kapanapanabik na kwento. Ang idolo ni Mara. Si Mara ay isang batang mag-aaral sa ikatlong baitang. Mahilig siyang magbasa ng mga aklat tungkol sa mga bayani ng Pilipinas. Ngunit napansin niyang karamihan sa kanyang nababasa ay tungkol kina Jose Rizal, Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Isang araw, tinanong niya ang kanyang guro, "Ma'am, may mga babaeng bayani rin po ba sa ating kasaysayan?" Ngumuti ang guro at tumango. "Oo naman, Mara. Maraming kababaihan ang lumaban para sa ating bayan. Halimbawa, si Gabriela Silang, ang babaeng mandirigma na lumaban sa mga Kastila. At si Melchora Aquino o Tandang Sora na nag-alaga sa mga katipunero kahit delikado." Lalong namangha si Mara. Agad siyang naghanap ng mga aklat tungkol sa kanila. Nabasa niya kung paano ipinaglaban ni Gregoria de Jesus ang kalayaan sa pamamagitan ng katipunan. Nabasa rin niya ang tungkol kay Josefa Elianes Escoda, ang nagbuo ng Girl Scout of the Philippines na naging malaking bahagi ng ating kasaysayan. Simula noon, palagi niyang sinasama sa kanyang mga proyekto ang mga babaeng bayani. "Idolo ko po si Gabriela Silang," sabi niya sa harap ng klase. "Kahit babae siya, hindi siya natakot lumaban. Gusto kong maging matapang din tulad niya. Hindi man sa labanang may espada, kundi sa paggawa ng tama at pagtulong sa iba." Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang tanong ni Mara sa kanyang guro? Sino-sino ang mga babaeng bayani na nabanggit sa kwento? Ano ang natutuhan ni Mara tungkol sa kababaihan sa kasaysayan? Ano ang kwentong pambata? Ang kwentong pambata ay isang uri ng panitikan na isinulat para sa mga bata. Layunin nitong magturo ng aral, magbigay aliw, at linangin ang imahinasyon ng mga bata. Ano-ano ang mga elemento ng kwento? Ang mga elemento ng kwento ay ang tauhan, tagpuan, at banghay. Ano ang tauhan? Ito ang mga karakter o taong gumaganap sa kwento. Maaaring tao, hayop o bagay na binigyang buhay. Ano ang tagpuan? Lugar at panahon kung kailan at saan naganap ang kwento. Ano ang banghay? Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Tatlong bahagi ng banghay. Ang simula, ipinapakilala ang mga tauhan at tagpuan. Gitna, dito makikita ang suliranin at ang mga kilos ng tauhan. Wakas, ang resolusyon o pagtatapos ng kwento. Gawin natin. Salungguhitan ang tamang sagot. Ang tauhan, tagpuan, banghay ay lugar at panahon kung saan naganap
ang kwento. Ang simula, gitna, wakas ang bahagi ng kwento kung saan ipinapakilala ang mga tauhan. Si Maya, ang matalinong kuneho, ay isang halimbawa ng banghay, tauhan o tagpuan. Ang tagpuan, tauhan, banghay ay pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang parke, tabi ng dagat at kusina ay mga tagpuan, tauhan o banghay. Ang mahihiwagang gulay sa hardin ni Lola. Si Lenny ay isang batang ayaw kumain ng gulay. Tuwing hapunan, laging naiiwan ang mga talong, kalabasa at sitaw sa kanyang pinggan. Isang araw, inutusan siya ng kanyang ina. Lenny, pakikuha nga ang basket ng mga gulay sa hardin ni Lola. Sumunod si Lenny at pumunta sa likod ng bahay kung saan naroon ang hardin ni Lola. Doon ay may malalago at makukulay na tanim. May birding okra, pulang kamatis, dilaw na kalabasa, at marami pa. Habang pipitas na sana si Lenny ng talong, bigla itong nagsalita. "Huwag mo akong pipitasin kung hindi mo rin lang ako kakainin," sabi ng talong. Nabigla si Lenny. Napatingin siya sa iba pang gulay. Lahat sila ay may mukha at nakangiti sa kanya. "Hindi mo ba alam, Lenny?" sabi ng ampalaya, "na kami ay may mahihiwagang kapangyarihan kapag kinain mo kami." "Anong kapangyarihan?" tanong ni Lenny. Sumagot ang kalabasa, "Ako ay ang gulay ng matatalas na mata." Sabi naman ng repolyo, "Ako ang gulay ng malalakas na binti." At wika ng kangkong, "Ako ang gulay ng mabilis na isip." Namangha si Lenny. Hindi niya akalain na ganito pala kahalaga ang mga gulay. Simula noon, hindi na siya pinipilit kumain ng gulay. Kusang-kusa na siya dahil alam niyang sa bawat subo, tumatalab ang mahiwagang lakas ng mga ito. Sino ang batang ayaw kumain ng gulay? Saan naganap ang kwento? Ano ang sinabi ni Kalabasa, ni Repolyo at ni Kangkong? Ano ang aral ng kwento? Gawin natin. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwentong nabasa. Isulat ang bilang na 1 hanggang 5, sapat lang. Gawin natin. Basahin ang maikling kwento. Isulat ang mga tauhan, tagpuan at banghay nito. Ang ngiti ni Nika. Si Nika ay palangiti at masayahin. Pero isang araw, tahimik siya at malungkot. "Nika, bakit?" tanong ni Miko. "Wala akong baon," sagot ni Nika. Agad na nag-abot ng pagkain ang kanyang mga kaklase. Binigyan siya ng sandwich, prutas at juice. Ngumiti si Nika. "Salamat, bumalik na ang ngiti ko." Laging tandaan, ang kwento ay binubuo ng mga elemento na siyang nagbibigay buhay at saysay dito. Ang mga pangunahing elemento ng kwento ay tauhan, mga karakter sa kwento, tagpuan, lugar at panahon kung kailan naganap ang kwento,
Banghay, pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Simula, gitna, at wakas. Ang isang mahusay na kwento ay may malinaw na elemento na nagtuturo ng mahalagang aral sa buhay. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang dalawang mahalagang bahagi ng ating wika, salitang dinaglat at magagalang na salita. Mahalaga ang mga ito sa pang-araw-araw na pakikipag-usap at pagsulat upang maging maayos, maikli at magalang ang ating pakikipag-komunikasyon. Si Leia at ang bago niyang guro. Unang araw ng klase. Maaga pa lamang ay pumasok na sa paaralan si Leia. Sa pintuan ng silid-aralan, nakita niya ang bagong guro. Magandang umaga po, Ginang Cruz. Ako po si Leia. Masiglang bati ni Leia. Magandang umaga rin sa iyo, Leia. Tugon ng guro. Kumusta ka? Mukhang excited ka ng mag-aral. Opo, excited na po ako sa klase. Sabi pa ni Leia habang nakangiti. Halika na, tayo ay pumasok na at magsisimula na ang ating klase. Ang masiglang anyaya ni Ginang Cruz. Sino ang mga tauhan sa ating kwento? Anong mga magagalang na salita ang ginamit sa kwento? Paano ipinakita ni Leia ang kanyang pagiging magalang? Ano ang magagalang na salita? Ang magagalang na salita ay mga salitang ginagamit upang ipakita ang paggalang sa kausap. Kadalasang ginagamit ito sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda, guro, magulang, at panauhin. Mga halimbawa ng magagalang na salitang ginagamit sa pagbati. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, maligayang kaarawan, maligayang pagdating. Kumusta po kayo? Tuloy po kayo. Paalam po. Gawin natin. Sabihin ang gawing wagi kung ang sitwasyon ay may paggalang at gawing mali naman kung walang paggalang. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Makikiraan po ako sa inyo. Buti nga sa'yo, hindi ka kasi umalis sa daan. Mano po, Lola, tuloy po kayo. Mamaya na kasi, nanay. Bakit kasi ako lagi? Gawin natin. Kulayan ang masayang mukha kung ang pahayag ay pagiging magalang at kulayan ang malungkot na mukha kung hindi. Laging tandaan, ang pagiging magalang ay isa sa pinakamahalagang kaugalian ng mga Pilipino. Ginagamit natin ang magagalang na salita at pagbati upang maipakita ang paggalang, kabutihang asal at pagpapahalaga sa kausap. Gawin natin. Sabihin ang mga wastong gawin upang maipakita ang paggalang sa bawat sitwasyon. Makakasalubong mo ang iyong guro. Ano ang iyong sasabihin o gagawin? Nabasag mo ang plato habang nagliligpit. Ano ang iyong sasabihin? Dumating ang iyong lolo sa inyong bahay. Ano ang nararapat mong gawin? May nag-uusap sa iyong dadaanan.
Ano ang iyong sasabihin? Binigyan ka ng simpleng regalo ng iyong kaibigan. Ano ang dapat mong gawin? Ang magalang na bata. Maaga pa lamang ay handa na si Ana para sa kanilang pagbisita sa Barangay San Roque. Sasama siya sa kanyang ina upang dumalo sa pagpupulong na pinangunahan ng Ginoong de la Cruz, ang kapitan ng barangay. Pagdating nila sa barangay hall, masiglang lumapit si Ana sa isang matandang babae. Magandang umaga po, Ginang Lopez. Bati ni Ana habang nakangiti. Kumusta po kayo? Mabuti naman, anak. Salamat sa pagpati mo. Sagot ni Ginang Lopez. Nang magsimula na ang pulong, tahimik na nakinig si Ana. Habang nagsasalita si Dr. Santos, ang panauhing tagapagsalita. Matapos ang pulong, lumapit si Ana kay Kapitan de la Cruz. Maraming salamat po sa paanyaya. Paalam po. Walang anuman, Ana. Napakagandang makita ang isang bata na magalang at masigasig. Sabi ni Ginoong de la Cruz. Mga salitang dinaglat sa kwento. Ginoo, ginang, doktor, barangay, kapitan. Mga magagalang na salita at pagbati sa kwento. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Maraming salamat po. Paalam po. Gawin natin. Punan ang patlang ng angkop na salitang dinaglat. Gawin natin. Pagtambalin ang mga salitang dinaglat at ang buong salita sa hanay A at hanay B. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Ang G at tuldok ay nangangahulugang ginang. Ang po at opo ay magagalang na salita. Hindi na kailangang gumamit ng magagalang na pagbati sa mga nakatatanda. Ang bibi at tuldok ay nangangahulugang binibini. Magandang umaga po ay isang halimbawa ng magagalang na pagbati. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang tawag sa pinaikling salita na may tuldok? A. Salitang dinaglat. B. Magagalang na pagbati. C. Pandiwa or D. Pangalan. Alin ang hindi magalang na pagbati? A. Maligayang bati. B. Hoy. C. Magandang umaga po. D. Kumusta ka? Ano ang buong anyo ng GNG at tuldok? A. Ginang. B. Ginoo. C. Galing. D. Kinupit. Ano ang dapat gamitin kapag nakikipag-usap sa nakatatanda? A. Po at opo. B. Uy at hoy. C. Ano at saan. D. Walang pagbati. Ano ang magandang asal na ipinapakita sa pagbati at paggalang? A. Pagiging tamad. B. Pagiging magalang. C. Pagiging maingay.
o di pagiging palaaway. Laging tandaan, ang salitang dinaglat ay pinaikling anyo ng salita na ginagamit upang mapadali ang pagsulat, habang ang magagalang na salita tulad ng po, opo, pakisuyo at salamat po ay nagpapakita ng respeto sa kausap. Sa bawat kwento na ating binabasa, may mga tauhang gumagawa, nagsasalita at nakakaranas ng iba't ibang pangyayari. Tulad ng tunay na tao, sila ay may damdamin. Maaaring sila ay masaya, malungkot, galit, natatakot o kaya'y proud sa kanilang nagawa. Ang damdamin ng tauhan ay parang puso ng kwento. Kapag naunawaan natin ito, mas lalo nating maiintindihan ang kanilang mga kilos at ang mensahe ng buong kwento. Ano ang damdamin ng tauhan? Ito ay emosyon o nararamdaman ng tauhan batay sa mga pangyayaring naganap sa kwento. Halimbawa ng damdamin: tuwa, lungkot, takot, at galit. Paano matutukoy ang damdamin ng tauhan? Basahin at unawain ang sitwasyon ng tauhan. Obserbahan ang mga kilos at sinasabi niya. Hanapin ang mga salitang naglalarawan ng emosyon. Pag-isipan kung anong damdamin ang tumutugma sa ginawa o sinabi niya. Bakit mahalaga ang pagtukoy sa damdamin ng tauhan? Nakakatulong upang mas maunawaan ang kabuuang kwento. Nakakapagpalalim ng ating pakikipag-ugnayan sa binabasa at nakakatulong upang matutuhan ang wastong pag-uugali sa iba. Si Ana at ang matandang babae. Habang pauwi si Ana mula sa paaralan, nakita niya ang isang matandang babae na hirap tumawid sa kalsada. Agad niyang inalalayan ito hanggang sa makarating sa kabilang panig. Ngumiti ang matanda at nagsabing, "Maraming salamat, iha." Si Ana ay natuwa at umuwi ng masaya. Sino ang tinulungan ni Ana? Ano ang damdamin ni Ana matapos tumulong? Anong pagpapahalaga ang ipinakita ni Ana? Bakit mahalaga ang pagtulong sa kapwa? Paano ka makatutulong sa kapwa sa araw-araw? Gawin natin. Tukuyin at sabihin ang damdamin ng tauhan batay sa sitwasyon. Si Carlo ay nagwagi sa patimpalak sa pagguhit. Naiyak si Lani nang makita ang kanyang nawawalang aso. Pinuntahan ni Mark ang kanyang lolo upang dalhan ng pagkain. Kinabahan si Jose bago magsalita sa harap ng klase. Natuwa si Leia nang makatanggap ng medalya. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Ang damdamin ay nararamdaman ng tauhan batay sa sitwasyon. Hindi natin makikita ang damdamin ng tauhan sa kilos niya.
Maaaring maging masaya o malungkot ang damdamin ng tauhan. Ang pagtulong sa kapwa ay nagpapakita ng kabutihang loob. Walang kinalaman ang damdamin sa pag-unawa ng kwento. Gawin natin. Basahin ang mga sitwasyon at isulat ang tamang damdamin ng tauhan sapat lang. Nakita mong nawawala ang pitaka mo. Nakapasa ka sa pagsusulit. Nakatulong ka sa batang nadapa. Nalungkot si Mia sa balitang aalis ang kaibigan niya. Kinabahan si Leo bago sumalang sa entablado. Laging tandaan, ang pagtukoy sa damdamin ng mga tauhan sa kwento ay mahalaga upang lubos nating maunawaan ang kanilang kilos at desisyon. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang kilos, sinasabi at reaksyon, natututo rin tayong maging mas maunawain at may malasakit sa kapwa. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!